May tanong sa akin, magandang gabi po at Boss Rai. Ano po dapat ko po gawin dahil po ako po ay na-post po sa social media kasama po ng picture ko po at ng mayor po namin. At ang nakalagay po ay wanted po ako at may kasong estafa po. Sobrang stress na po ako. Hindi ko na po alam gagawin ko. Pa-advise naman po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung ano ba pwede natin gawin pagka po na-post po tayo sa social media at kasama pa po yung mayor nyo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsintihan hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po is, ano ang dapat nyong gawin dahil na-post na kayo sa social media at kasama po yung inyong mayor. Tapos ang nakalagay ay wanted kayo at may kaso daw kayong estafa. So, na-stress na po kayo at hindi nyo na alam kung ano yung gagawin at nanghihingi ho kayo ng advice. Well, first and foremost na kailangan yung gawin is pakampantihin nyo muna yung sarili ninyo. Kasi po, pagka kayo ho, syempre, medyo na-stress na, at hindi nyo na alam ang gagawin, talaga malilito kayo niyan. Hindi ho kayo makakapag-desisyon ng tama. So, i-relax nyo lang po yung sa inyong sarili. Kasi po, lahat naman ho ng bagay may solusyon. Okay, now, dun ho sa sinasabi nyo na i-post po kayo sa social media, kasama po yung inyong mayor. Matindi. Masyadong malakas ang loob niyang ulan nyo na yan. Biruin nyo, idadamay pati yung mayor ng inyong lugar. Talagang wala na, talamak na ho ang kawalangyaan itong mga bugo katabusadong online lending apps. Okay? Ito po ang gawin po ninyo. Kung alam nyo po, or identified nyo kung sino yung bugo katabusadong online lending apps na yan, kumonsulta ho kayo sa abogado. Bakit? Kasi po, sila po ang makakasagot niyan. Kasi po, ang magiging kaso nila dyan is cyber libel. Okay? Ang cyber libel po, magkaiba yan sa ordinaryong libel. Okay? Ang cyber libel po kasi is a criminal act. May criminal liability po yan. Bakit? Kasi malayo po nararating yan Sa social media ho ipinost Yan ho ang mahirap dyan. Okay? Pagka yan napatunayan na merong ginawang malisya sa inyo. Kagaya pinost yung photo nyo. Kasama pa kamo yung mayor. Lakas ng loob, Ibang klase yung ola nyo. So kasama pa yung mayor, tapos pinahiya kayo, sabi, wanted daw kayo. Tapos meron daw kayong kasong estafa. Wala naman. Kasi ganito po yan. Sa cyber libel po, ang kinakasuhan mo kasi doon, yung act na napahiya ka. Okay? Itong mga bugo katabusadong online lending apps, yun po ang gusto. Yung ipahiya kayo. Di po ba? Wala naman ibang intention niya mga bugok na yan Kundi ipahiya kayo. Mabigat lamang po nang dadamay pa ng ibang tao. In your case po, yung inyong mayor. Masyado matibay ang mga yan. Lalakas ng loob. Biruin nyo, public servant, gaganunin niya. Ano kinalaman ho ni mayor dyan? Di ho ba? Tsaka kayo, hindi naman ho din dapat kayo pinupo sa social media Diba? Dapat ho ay sinisingil kayo ng tama. Di po ba? Hindi ho kasama sa paniningil yung i-post ka sa social media, yung ipapahiya ka, hindi ho kasama yun. Ganyan ho, kawawalang ya at kaya mga yan. Ay, naku po. Nakita nyo ang mga diskarte? Di po ba? Walang alam sa paniningil O ano gagawin? Di ba? Collection by shaming. Yan ho ang ginagawa niya mga yan. Di po ba? Kaya kayo po, ang lagi ko naman sinasabi, di ba? Kung hindi ho talaga natin pa kaya, alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya pang bayaran,
wag mo nating hihiraman. Tsaka wag ho tayong hiram muna bago check. Baliktad ho eh. Check nyo po muna, tapos gumawa kayo ng extra due diligence nyo, tsaka kayo manghiram kung talagang karapat-dapat hiraman. Okay? Kasi po, ganito yan eh. Dati kasi, pagka manghihiram ka, ikaw ang i-credit investigate, i-verify, di ba? Tapos saka sila gagawa ng evaluation. Di ba? Ngayon ho kasi, sa dami ng lumalabas, ng mga loko-loko at mga bugo katabusadong online lending apps, dapat kayo din po gumagawa ng extra due diligence. Inaalam nyo kung legitimate ba yung hinihiraman nyo. Especially yung mga bugo katabusadong online lending apps. At hindi lang ho yan, dapat chinecheck nyo dun sa apps. May mga comments ba? Mataas ba rating? No? Kasi pagka may nakita kayong comment doon sa kanilang apps na hindi ho maganda, nangaharas, mataas ang interest, o kung ano-ano kawalang yan ang ginagawa, huwag nyo na hong hiraman. Kasi definitely yun, naranasan nyo nung nag-comment na yun. Uy, bakit nyo po hihiraman? Ba't nyo pa itutuloy? Di po ba? Yan ho kasi mahirap sa mga bugok na yan kasi lukuhan talaga. Biruin nyo ha, manghihinging permission pag binigyan nyo, nanakawan kayo ng detalye. Diba? Especially yung mga nasa contact list po ninyo. Diba? Kasi, yun ang gagawin nilang collateral po. Okay? Para paano kayo ay gipitin. Oh. Yan, ganyan ka walang yayang mga yan. So, pag nakuha na nila yun, ano gagawin? Nag-fill out pa lang kayo doon sa apps nila, pangalan, tapos mobile number pa lang ang nakukuha sa inyo, ala na. Padadala na ho kayo ng pera niyan sa inyong e-wallet. Kasi isi-search lang naman ho nila yan doon sa sa apps nung e-wallet eh. Pagka nakalagay doon na kayo ay user nung e-wallet na yun, padadala na kayo ng ng pera. Ganyan kawalang yayang mga yan. Tapos ano pang gagawin? Ayan, hindi i-explain. Diba? Yung inyong nahiram. Siyempre kayo, wala kayong alam dun sa sa nahiram po ninyo, di ba? Hindi nyo alam ang kailan ng first due date ninyo. Di ba? Kasi nga lokohan eh. Tapos pagka syempre hindi napunta na kayo doon sa ganung natrap na kayo di ba? Ayan na gagawin. Kasi nga hindi marunong maningil, gagamitin po ang social media. Actually napakaganda po ng social media, kaya lang ginagamit sa kawalang yan itong mga bugok na to. Diba? Hindi yun yung kailangan. Wala hong sino man ang may karapatan na ipahiya ho tayo sa social media. Diba? Para lang maningil. Marami hong pamamaraan na paniningil eh. Diba? Kasi ang kailangan pinaka-importante sa mga lending is dapat may structure yan. Meron niyang policies and procedure. Kung wala niyan, ay nako. Hindi ho magpo-prosper yan o hindi magiging successful yung lending na yan. Kasi walang pagbabasihan eh. Diba? Wala siyang guide. Yung policies and procedure, kaya ginagawa po yan, guide yun. Wala yan itong mga bugo katabusadong online lending apps. Kaya ho ganyan maningil yan. Ang payo ko po sa inyo, maghanap po kayo ng abogado na po pwedeng tumulong po sa inyo. And, kailangan po identify nyo yan. Kilala nyo kung sinong ola yan. Kasi kung hindi yan identified, I don't think na dapat na nasampahan ng kaso yung mga yan. Kasi sino ho ihahablan eh. Di po ba? Pero kung yan identified ninyo, well, yan. Makipag-ugnayan kayo sa mga abogado. Pag-usapan ninyo kung ano yung talagang dapat isang pangkaso. Di ba? Kasi definitely yan cyber libel. Meron pa po yung po pwedeng iba kayong isang pangkaso, unjust fixation, di ba? Po pwede rin ho yun. Tapos, simultaneously, mag-complain kayo sa SEC, sa NPC, BSP, kung sakop po ng BSP, PNP, NBI, tsaka po yung PAOK. Okay? Yan po ang mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. And, syempre, nadamay po si Mayor, kayo? Manghingi ho kayo ng tulong kay Mayor. Itugaan nyo. Diba? Para humaparusahan yung mga bugok na yan. Kasi sumusobra na tapang, nakita nyo. Pati yung Mayor nyo idinamay, talagang matigas ang muka. Diba ba?
Wala hindi ko makuha yung lohika, bakit kailangan mandamay ng ibang tao? Di po ba? Na in the first place, hindi dapat ipinopost yung kanilang kliyente sa social media, di ba? Para lang masabi na naniningil sila kuno. Hindi yung tamang paniningil yan. No? Uulitin ko po doon sa nagpadala ng katanungan. Unang-unang gagawin po ninyo, pakalmahin nyo muna yung sarili. Tapos, dapat identify nyo kung sino po yung nag-post sa inyo sa social media. Then, pag-identify na, kumuha kayo ng abogado, tapos you decide kung sasampahan nyo talaga, and simultaneously, syempre, i-complain po natin doon sa mga sangay ng gobyerno na po pwede pong tumulong sa atin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!